kanina dun sa intervention officially. Pero wag na tayo magbaang-maangan. Para siyang cross-examination ditong si Senator Judge Amy Marcos dito po sa witness in dating state auditor na naka-assign po sa COA ICFAO, si Attorney Roderick Wamil. Ang ini-insist ni Amy Marcos, hindi daw accountable officer si Sara Duterte. Dapat daw yung SDO noong DepEd at saka ng Office of the Vice President. So nagkaroon ng debate dyan, nakita natin na parang ayaw niyang pagpaliwanagin itong si Attorney Wamil. Ano ba talaga yung nakasaad dito sa Joint Circular 2015-01 na isa po kayo sa mga sumulat? Go ahead po. Pinagpipilitan laging ako sumulat. Okay, unang-una muna, maliwanag doon sa Bigyan niyo na. di ba? Yun na yung tinatawag nating yung approval ng ano ay by head of office ano. Ngayon dadagdagan ko pa yan. Nakalinya pa doon yung responsibilities ng head of office, di ba? Pangalawa yon. Pangatlo at ito yung idadagdag natin. Meron tayong tinatawag na fundamental laws ano na yun nga nandito yan sa Bible namin sa ng mga taga-COA, yung tawag natin diyan State Audit Code of the Philippines. Yung section 102, di ba? At PD 898 na nagsabi na fiscal responsibility primarily rests with the head of agency. So whether regular transaction, whether cash advance, whether confidential funds, hindi pwedeng mawala yung head of office. At may malinaw na definition ng accountable official doon mismo sa joint circular. So dito, meron ba dapat debate kung accountable itong si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente at nooy Secretary ng Education dito sa pinag-uusapan po natin na combined na 612.5 million confidential fund? Meron po. Meron po. Accountable officials sa kaunahan. Sabi ko nga ho, fiscal responsibility, primarily rests with the head of agency. Pangalawa, yun nga ho, yung tinatawag natin na naandun yung responsibility, naka-spell out doon po sa joint circular. Pero sa usapang normal, sa usapang layman, Christian, pag sinabi nating kanino bang confidential funds yun? Sa kanya, di ba? Sa office na siya ang head of office Yeah. di ba? So siya yung accountable official. Kaya nasama yung special disbursing officer kasi siya ay maghahawak ng pera. Ito ang tanong ko, sinong nag-delegate ng authority? Head of agency, the Vice President. Paano ka makakawala doon sa responsibilidad? Diba? So, pag-usapan na lang natin sa na parang Christian, ikaw sabi mo sa akin, Hides, ikaw na lang yung disbursing officer Tapos kunyari, tayo, Tapos pag meron akong na-dispal ko, nakabuling ka, diba? Christian, ikaw ang nag-appoint sa kanya diba? Nang-dahil sa kanya, nagtiwala kami or something. So, malinaw yun Ang unang, sabi ko nga nilagay ko dun sa Facebook ko, Section 102 of PD 1445, PD 898, Yung PD 898, inihabol ko sa interview kasi naalala ko lang. Pero yun nga, sino bang nag-delegate? Sino bang nag-appoint rather na ikaw ang special disbursing officer ko? Pakipaliwanag po yung kahalagahan ng certification ng head of agency. Pagkukuha ka ng cash advance, for instance, at saka doon sa liquidation, di ba meron din pong lagda doon kung paano nagamit yung pondo. Tama ka, Christian. Tama. Dito natin pinakita yung maselang pagtitimbang ng tinatawag nating flexibility and accountability. Kahit mismo dun sa disbursement voucher, sinong mag-a-approve? Ang head of agency, di ba? Oo. Tapos pangalawa, nandun yung responsibility. Pangatlo, eto nga, yung certification. Sa certification, hindi lang yung SDO ang nakapirma, di ba? Nakalagay doon certified correct. Hindi na ako masyadong kung certified correct ba yung ginamit doon sa nandun din yung sa form. In other words, napatunayan niya yung lahat ng pagpapatunay ng special disbursing officer, di ba? Ang persona ng isang head of agency, yung head ng isang opisina. Tama ba yun? Ako nga, hindi mo mai-separate yung persona ng head office, nung head ng office sa kanyang ahensya. Once na may katungkulan siya at nakaupo siya, di ba? Anong pagtingin niyo dito sa sa kalidad ng testimonya nitong si Attorney Roderick Wamil? Kasi kanina ako lang naman ito, Medyo naawa ako sa kanya dahil siya yung ginigrill at kino-cross-examine itong dalawang senator judges, sina Robin at saka si Amy Marcos. Kung hindi siya siguro relatively nahirapan sa actual cross-examination ng defense counsel, mukhang dun siya nahirapan dun sa dalawang senador. Bakit kanyo? Kasi iniisip ko, parang
Kawawa naman itong state auditor na ito na ginagawa lang yung trabaho niya, tapos pinipigilan siya na makapagpaliwanag na maayos. Hindi, yes or no lang eh. Tapos sinabi pa ni Amy, inaaway mo ako eh. I mean, saan ka naman lulugar doon, hindi po ba? Kayo bilang Tapos galing dyan sa COA, di ba? Can you talk about that? Yung mga ganyang sasabihan sitwasyon. ko siya, do not argue with the ano. Well, Oo. siguro ito yung masasabi ko, ano. Hangang-hanga ako sa kanya, no, natuto akong ipagdasal siya kasi naisip ko yung mga panahon na isa akong auditor, di ba? Sorry, hindi ito binubuhat ang sarili. Parang inaano ko lang na I was once there. At ito yung hirap ng isang auditor. Kaya nga, tingnan natin ito ng ano, kasi may implication ito eh. Pag tumayo ka sa tama, mag-iisa ka eh. Mag-isa kang nagpapaliwanag, tapos yung ikaw ang binubugbog, di ba? Sino ba ang dapat magpaliwanag? Ito yung tanong ko eh. Sino ba ang dapat magpaliwanag? Pero yung auditor ang tinatanong. Okay na yun. That's part of the job, ano? Pero alam mo ba, yung saloobin ng auditor, habang tumatayo ka dyan, ingat na ingat kang nag-aaral at the same time nagbubuo ng kasagutan kasi pilit mong tinatayuan yung audit report na iyong inisyu, ano? So, ang ibig sabihin nito, kitang-kita ko yun kay Attorney Wamil eh. Kaya hangang-hanga ako. Alam mo kung bakit, Christian? Many auditors may opt na, huwag ka na lang sumagot. Huwag mo na lang kontrahin, di ba? He didn't do that. Maraming question na sabi ko nga, uy, ang husay talagang sumagot. Bakit? May mga sagot, and I would have to say this, may mga sagot na magpapahamak sa posisyon. Di ba? Tama. Pero hindi niya pinili yun eh. Pinili niyang hanapin yung strongest part of the audit, strongest part of the, I would say, the report, no? At dito niya itinayo yung bandera ng auditors, di ba? Ng Commission on Audit. Kasi parang sa pinakamahirap at wala itong bayad eh. Yeah. Alam mo, ito yung usapan na, sorry ipinapaliwanag ko lang dahil ramdam na ramdam ko yan at dyan ako nagsisympathize sa mga auditor. Kaya nga madami nagsasabi, ba't ka pa ba daldal ng daldal, wala ka na sa COA? Tumatayo ako para sa kanila. Doon sa mga kukunting tumatayo at gumagawa ng tama. Alam mo kung bakit? Hindi mahirap ang tumayo at mag-isa. Hindi madali. Kung ako pa yan, inis na ako, papatol na talaga ako, di ba? Yun eh, di ba? But then you have to, kailangan professional ka. Pangalawa, ang pinakamabigat doon, at the end of the day, tatanungin mo pa yung sarili mo eh, nagawa ko ba ng buong ayos yung ko? Baka nagkamali ako. Baka naipahamak ko yung baka nasira ko yung ng ebidensya, yung solid na ng ebidensya na ipinresent ko. Baka hindi ako naging fair sa komisyon na nirepresent ko at baka hindi ko buong tapang at buong ayos na naipakita ang kagandahan at lalim at lawak, bigat ng aking ginawang audit. Sa kanya, walang duda. Kaya nga, all talaga, saludo. Ang regret ko lang na nakilala ko siya nung nandun ako. Pero okay na yun, nakilala ko naman siya ngayon. Actually, ang gusto ko lang po idagdag dyan sa pag-observe ako dito sa pagtestigo ni Attorney Wamil. Alam natin, part yan ng trabaho, no? Na kailangan niya sagutin yung mga yan, ipaliwanag yung kanyang AOM, yung Notice of Suspension, etc. Pero sa akin, no? I mean, kung sa isang nag-observe, teka muna, ba't parang ang nasasakdal dito, yung state auditor na ginawa yung trabaho niya? Bakit hindi ang idinidiin dito yung vice presidente na dapat pinangalagaan yung confidential fund na yan, pero ang ginamit, mga questionable acknowledgement receipts, more than 800 dito pa lang sa 125 million dito sa last quarter of December. Hindi. Let me correct that. 11 days, December 21 to 31. Ang point ko, di ba, parang napaka-unfair po ng buhay. Kung ako naman si Attorney Wamil, teka, bakit ako ginigisa dito? Hindi naman ako yung nagwaldas, quote-unquote, ng ganyang pondo, at least based on the red flags. Hindi po ba? Yun ang nakikita ko very unfair eh. Ito nga yung sasabihin ko eh. Kung auditor ka, halimbawa, hindi ka masyadong matapang, hindi ka masyadong enough na yung i-present mo yung report mo. Pero hindi ka na mag-iisip ng malalim at matapang, malakas, strong na rebuttal. Tama ba ako? Yeah. Hindi mo naman sinabi na, hindi naman nakapirma ang i-dissolve nila dyan, ang ititira nila dyan, nakita mo ba na pumirma si BP Sara, kaya mo yung pirma, di ba? Pwede ko naman sinabing hindi, and you end there. O kaya, hindi ba yung SDO ang ganito, hindi naman huwag ka na makipagtalo. Di ba? Sabi, mag-exist ka lang sa humanap siya ng magaling na rebuttal eh.
Kung kaya, at ito naman yung ano natin, inano natin dito yung the strength of an auditor na gumagawa ng tama. At Mm. tama ang pagkalatag ng information, who stand by his or her report, wala kang kaba at mahusay ka sa pag-present, pagtayo sa iyong report. Yun naman ang sinasabi ko. Yung failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer, pinaliwanag niyo na po yan, pag nag-issue ng notice of disallowance, dapat merong restitution na balik yung pera. Ito importante, no? Shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Actually, ito po yung consistent na sagot kanina ni Attorney Wamil doon sa panggigrill sa kanya ni Senator Hmm, Amy Marcos. 'Di hmm. ba, ang tinutumbo kasi ni Amy Marcos, "Teka, ano ba, meron bang Mm, binulsa rito? mm, Nakita bang balito yung Vice Presidente?" mm. Manawagan po tayo kay Senator Amy Marcos, no? Ma'am, ito po yung sagot. Ito po, ang linaw po, ano? Miski binarabaran niyo itong si Attorney Wamil, basahin niyo po 8.3. Ito po yun. Oo, madali pong basahin. Saka ano yan meron niyang similarity dun sa tinatawag naming malversation. Sa malversation, kunyari nag-audit ako noon, one time nag-audit ako, merong mga disbursement, may cheque pero walang disbursement voucher. So nag-file kami ng kasong malversation. But before kami makapag-file ng kasong malversation, kailangan i-satisfy yung elements ng malversation. Nag-issue muna kami ng demand. Bakit? Kapag issue namin na demand, i-restitute mo ito at hindi niya na ibalik, it is already a prima facie evidence that the funds has been misappropriated. So, ang ibig sabihin nito, hindi naman ito parang alien 'di ba, na pinauso lang under joint circular. Meron itong kamag-anak na batas. Malakas kasi ang protection ng sa pera ng bayan, 'di ba? Parang ganito 'yon, Ikaw pinagkatiwalaan kita. Sabi ko, eto yung pera, ibili mo ako nito, gawin natin tong project na ito. Pero pag sinabi ko sa'yo, anong nangyari? Ipakita mo sa akin resibo. Hindi mo maipakita, wala ka ring patunay na nagawa yung ating pinag-usapan, 'di ba? So on that magdedemand ako, di ba kailangan ibalik mo? Pero sabi ko nga, mayroong due process, but then dinidistinguish natin yung pagkakaiba ng ano yung appeal sa commission proper at ano yung appeal sa Supreme Court. At gusto kong i-highlight ito dahil passionate ako dito bilang isang auditor. Doon sa commission proper, yun yung sabi ko nga, ang mahalaga dito, emphasize natin, yung validity, yung impropriety, yung irregularity ng disbursement ay commission on audit yan. Bakit? Yung issuance ng rules and regulations on revenues and expenditure, ano rin yan ng commission on audit, di ba? At malinaw naman na yung certiorari ay, yun nga, ang tinitingnan na lang ay yung abuse of discretion. At ang aking sinisipat dyan, ang sasabihin nila, nag-abuse sila ng discretion kasi hindi sila nag-issue ng AOM. Yan. Pero may sagot na rin tayo dyan. Pero in this case, merong AOM merong NS, tsaka merong ND. Hindi nila tinanggap, di ba? Isa pa yun, no? Optional pala yun. Kaya nga, Christian, pwede ba natin yung sinasabi natin na pag nag-uusap ang layman, ang sinasabi na follow the money, no? Sa akin naman ay every document tells a story. Diba? Okay. If we follow the money and if we follow the document that tells a story, lalabas din yung story na nagpunta nga sila di ba? Sabi nila, wag ka nang mag-issue ng audit query, AOM, audit query na lang, oo. Tapos hindi mo tinanggap yung AOM. Anong klaseng pananagutan ang ipinapakita rito? Actually, naisip ko nga dyan, Commissioner, paano kaya pa sila noong ang pinag-uusapan confidential funds si Sara Duterte bilang mayor ng Davao? Oo nga Parang mas doon ako nalulula. No? Kasi kung ito napaka-brazen niya as Vice President, national level, paano pa kaya yung hindi masyadong nasisinaga ng araw ng LGU confidential fund?